Yo, what's up ulit guys? Welcome back to my channel and siyempre, welcome ulit sa panibago nating video, panibago nating review, panibago nating vlog at explanation about this product. Okay, so marami kasi nagtatanong sa nakaraan nating video or sa mga video natin na yung amplifier, maganda ba kung lalagyan natin ng crossover o lalagyan natin ng dividing network? So ano ba na itutulong ng dividing network sa mga amplifier? Pag may natutunan ka, ituro mo sa iba. Libre lang naman to, ba't pa ipagdadamo, diba? Reggie TV nga pala, sige mag-subscribe ka na para updated ka palagi sa bawat upload ko pa. Halimbawa, mayroon na kayong amplifier. Gusto nyo pang i-upgrade ang tunog ng inyong mga speaker. Kailangan natin magdagdag ng mga other device. Ayan, gaya nito. So, ito may tinatawag nilang dividing network o crossover. So, ayan guys, no? So, ito nga palang channel na ito ay para lang po sa mga baguhan at gustong matuto paano mag-DIY o mag-setup ng mga speaker na inaakala natin na mahina o inaakala natin na low quality sound. Pero may mga part o may mga dapat gawin tayo makapamaranan kung paano pa natin mapagandaan sounds ng ating mga speaker. Ayan, so dito, so mayroon siya ditong isang line na makikita mo ay dito nakalagay yung positive at negative. Dito natin ikakabit yung wire papunta sa ating amplifier. So mayroon tayong dalawang wire dito na ilalagay and then papunta sa amplifier. So ito naman guys ang kabila. Ito naman guys ay 3 volt at ito naman ay bass. Dito nyo ilalagay yung speaker nyo kung sub man yan o woofer man yan. So dito nyo ilalagay kung may mga matataas kayo na wattage gaya ng halimbawa 100 watts to 100 to 300 watts. Dito nyo ilalagay ang inyong speaker na pang bass. So dito naman kung mayroon kayong mid-range or tweeter, dito nyo rin siya ilalagay. Pag nakabit nyo na yan guys, pwede nyo itong i-fix sa loob ng inyong mga speaker box para kahit papano yung tunog ng inyong mga speaker ay magiging quality gaya ng sinasabi ng iba na kapag mayroong crossover at mga dividing network ay mas lalo pa natin mapapaganda ang tunog ng ating mga speaker. Ayan, so mayroon tayo ditong D10 amplifier na pwede pa natin i-upgrade ang kanyang sounds. Kung nakikita nyo, ito yung sinit-up natin o ginawa natin na nakaraan sa video natin na tinapon na box, pero dahil sa marunong tayong mag-DIY at mag-set up, ay nagawa natin siya ng paraan. Vintage po ang style nito ng mga ganitong mga speaker, no? So meron tayo ditong amplifier na D10 amplifier. Kasi marami kasi yung nagsasabi na ang D10 amplifier daw ay mahina sa mic. So, normally, meron naman talaga siyang kahinaan. Pero, syempre, kung marunong tayo at marunong tayo mag-set up about sa mga ganitong devices, ay lalong mapapaganda natin ang sounds ng ating mga speaker. So, meron tayo ditong mid-range. Ito yung ginawa nating tweeter. Kung mayroon kayong mga pang-bass na speaker dyan at kung mayroon kayong mga tweeter o mid-range ay bagay na bagay dito yan guys sa dividing network na ito. Ito guys, papaliwanag ko sa inyo. Ito po yung connection na ito na negative, positive. Ito makikita nyo guys oh. Ayan, meron na nakalagay dyan na plus sign at meron naman nakalagay dito na negative sign. Ibig sabihin dito ilalagay yung black at dito naman yung red. So, ang gagawin nyo guys ay luluwagan nyo lang ang screw nyan sa loob dahil naka-flat screw yan. Tapos, dyan nyo itutusok ang wire. Make sure guys na medyo matibay yung wire kasi para pag inipit siya, hindi siya napuputol. Ano? And then, dito naman sa kabila, ito yung sinasabi ko sa inyo kanina guys. Ito yung sa bass at ito naman yung sa treble. Ito guys, no, two-way speaker lang to. Pag sinabing two-way speaker, isang pang bass at isang pang tweeter. So dito nyo ilalagay ang positive at dito naman ilagay ay ang negative. So dito naman yung negative at dito naman yung kanyang positive. Dito naman yung sa treble. Halimbawa, tweeter, dito nyo po ilalagay sa part na ito. Tapos, siyempre, huwag nakakalimutan kung ilang watts ang ilalagay nyo. Kung ilang ohms ang ilalagay nyo, ay dito nyo ilalagay yung pinakamalaki nyong speaker. Kung halimbawa meron kayong mga speaker dyan na 18, 10, 12, 15, ay dito nyo ilalagay
At kung halimbawa 300 watts or 350 watts, so dito nyo ilalagay yan. Sabi doon sa aking pagsusuri guys, kailangan sa dividing network ay hindi pwedeng magkapalitan or magkabaliktaran ang polarity. Ano ba ibig sabihin ng polarity? Yung polarity guys, no, yun po yung tinatawag nating positive. Ayan guys, ayan. So dapat kung positive sa speaker ay positive din dito sa dividing. Kung negative dito sa dividing ay negative din dito sa subwoofer. Dito kayo maglalagay ng red and black. Kailangan alam nyo guys ang polarity kung saan nyo ilalagay. Ang polarity na naman niya guys ay nandito na naman sa kabilang side, itong plus sign. Lagi nyong tatandaan guys na ang polarity ay lagi pong positive. No? Hindi po dapat magkabaliktaran o magkamali kasi may intensity na masira po ang ating dividing network at possible po na hindi po ito tatagal. Halimbawa, ang gamit yung amplifier ay sinasabi nyong mahina, sinasabi nyong hindi maganda yung mic, at sinasabi nyong low quality, at parang pang sound lang, hindi pwedeng pang video. Okay, although guys, subukan na po ang D10, D20, D50, D30, D100. Subukan na po yan. Maganda po yan pang video key kung marunong pa kayo mag-sit up at marunong pa kayo mag-upgrade ng tunog pa. Kasi nga, hindi naman talaga natin pwedeng irason o ikatwiran pangit kung wala ka naman talagang ginagawang upgrade. Halimbawa, mahina ang quality ng inyong amplifier, pwede mo siyang i-upgrade gamit ang mga iba't ibang devices. Itong D10, mayroon tong speaker socket o speaker connector na papunta doon sa malalaking speaker. Yung pangmalakihang speaker, dito nyo ilalagay ang isang koneksyon. So yung sa Twitter, so nakabakante lang yun, pwede kayong maglagay ng mid-range doon at pwede kayong maglagay ng other speaker pa. Pero yun po ay high frequency. Pag sinabi high frequency, yun po yung mga matitinis o mga maliliit lang na boses pero makalansing. Kasi yung mga bass kasi mga low frequency kasi yan. I-explain ko sa inyo, mayroon pa pala akong amplifier dito na isa na pwede natin i-demo ito. Ito lang guys. Ito yung sinasabi ko sa inyo guys. Meron tayo ditong speaker slot. Kukonek nyo. Kunyari dito. Pag kinunik nyo yung dito manggagaling yung pinaka-connection nyo. Dito manggagaling yung dalawang wire na yan. So, papunta yon sa mga speaker socket o sa mga slot na speaker. Kung ano man yung mga watts na speaker nyo, dito nyo ilalagay. Meron pa tayong slot dito, dalawa. Ito yung sa bass at ito naman yung sa Twitter, mid-range o naman yung mga instrumental na mga gusto nyo pang ilagay dito. Pero para sa akin, mid-range or Twitter lang, pwede na yon. Marami nagtatanong, Boss, Lods, ano po ba ang nagagawa ng dividing network sa ating mga speaker? Nako boss, napakalaki na magagawa ng dividing network o crossover sa ating mga speaker. So, ang trabaho po ng dividing network guys ay mag-filter ng sounds. Ano ba ang ibig sabihin ng filter sound? Yun po yung nililinis niya yung sound o yung nililinis niya yung quality ng sounds ng speaker nyo. Kung halimbawa hindi kayo satisfied sa mga tunog ng inyong mga amplifier, pwede niya kayong magdagdag ng devices gaya nito para ma-filter ang sound ng inyong mga speaker. Yun po yung nililinis niya yung tunog ng mga speaker nyo para mas lalong mag-clear ang kanyang sound. Kaya sa nagtatanong kung ano nga ba ang kahalagan kapag mayroong dividing network, napakahalaga. Kasi pwede ka pang mag-add ng mga ilang pang speaker dito para mas lalo pang gumanda ang setup ng inyong DIY o setup pag nag-a-assemble kayo ng mga speaker na gaya nito. Kasi napakaganda kapag mayroon kayo nito ay napaka-angas talaga ng tunog. Malinis, clear, walang garalgal, hindi distorted, balance na balance kapag mayroon kayo nito. Guys, marami pong klase ang dividing network ha. Meron pong dual na way. Ibig sabihin nun, two-way siya, pero dual. Ibig sabihin, dalawa yung pang bass at dalawa rin yung pang treble. Meron po tayong tinatawag din na three-way. Isa sa bass, isa sa mid-range, at isa naman sa tweeter. Isa sa bass kung may subwoofer kayo, at isa naman kung mayroon kayong mid-range instrumental at mayroon kayong mga pang tweeter o pang kalansing. Yung po yung three-way na dividing network. Tatlong speaker po ang malalagay doon. So ito,
kaya po natin dito ang 4 na speaker. So baka may magtanong, boss, dalawa lang naman yung lagayan ng speaker dyan. So paano mo nasabi na pwede ang 4 na speaker dyan? Dalawa lang naman nakakabit dyan. Guys, ganito na naman ang explanation po natin dito guys. Sa connection naman tayo babase. Halimbawa, mayroon kayong dalawang 100 watts na subwoofer. Dito nyo po ilalagay by the series connection. Mayroon naman kayong dalawang tweeter sa treble socket na ito. Dito nyo naman siya ilalagay by the series connection din. Kailangan po ay series connection. Ang video na ito guys ay inire-review lang natin to at pinapaliwanag ko lang kung ano po ang nagagawa ng dividing network na to. At nire-review lang natin kung ano ba talaga ang kagandahan kapag mayroon tayo nito. Ayan guys, maraming salamat. Sana nagustuhan niyo itong vlog na to. So inuulit ko guys, no, review lang muna to, no. So inaalam po natin kung ano pong naitutulong ng dividing network na ito. So sa sunod natin video ay share ko naman sa inyo ang difference at sound quality ng ating mga speaker. Kung gaano ba kaganda talaga ang tunog. So malalaman natin ang diferensya. So sa vlog na ito, sinagot lang po natin yung mga nag-comment kung ano ba ang kagandahan ng mayroong crossover o mayroong dividing network. So guys, sana nasagot ko yung mga comment nyo. So sana nasagot ko yung mga tanungan nyo. So maraming salamat guys. And thank you for watching. Huwag pong kalimutan mag-subscribe. Thank you very much.